Bismillahirrahmanirrahim, mga magulang at mga kapatid sa panampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong araw po ang ating pag-usapan sa maikling oras na ito ay patungkol po sa tatlong saligan, patungkol sa mga pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pinakaunang saligan ay dapat nating paniwalaan ang anumang ibinalita ng Allah na mga pangalan niya at katangian niya sa banal na Quran at ganoon din ang ibinalita ng kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil si propeta sallallahu alaihi wasallam ay sinabi ng Allah na wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Na sinabi ng Allah na tunay na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya nagsasalita ng ganang kanyang sarili, bagkus ang kanyang salita ay ito ay nagmula lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala o ito ay kapahayagan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag ito ay nabanggit sa Quran, nabanggit sa hadith ng propeta na pangalan at katangian ng Allah ay dapat natin paniwalaan dahil ang Allah ang nagbalita patungkol sa kanyang mga pangalan at katangian kaya dapat natin itong paniwalaan. Pangalawa ay dapat natin paniwalaan na walang katulad, walang kahambing ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangalan at katangian. Kaya nabanggit ng Allah sa banal na Quran, "Laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Sinabi ng Allah na walang katotohanan, na walang katulad ang Allah subhanahu wa ta'ala, walang kahambing na anumang mga bagay, anumang mga nilika. Tunay na ang Allah ay nakakarinig at nakakakita. Walam yakul lahu kufuwan ahad at walang katulad ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siyang kahambing. At pangatlong saligan ay ang dapat nating paniwalaan na hindi tayo magpalalim sa pag-uusisa sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ito ay lingid na kaalaman. Ito ay lingid na kaalaman kaya dapat nating paniwalaan lamang kung ano ang ipinaalam sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay magbigay ng halimbawa. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi niya sa banal na Quran na indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri ila akhir al-aya. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay mayroong susi ng kaalaman patungkol sa lingid na kaalaman. So ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tanging nakakaalam sa lahat ng kaalaman na lingid na kaalaman. Alam niya ang lahat ng mga bagay. Ya'lamu ma fil barri wal bahr. Alam niya kung ano ang nasa lupa, ano nasa dagat at lahat ng bagay. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mangyayari, yung kasalukuyan nangyayari, yung mga nangyari na at alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng bagay bago pa niya nilikha ang kanyang mga nilikha. At pangalawa ay huwag natin ihabing ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kaalaman ng tao. Kapag sinabi natin na kaalaman ng Allah, ito ay kaalaman ng makapangyarihang Allah subhanahu wa ta'ala, kaalaman ng tagapaglikha. Pero ang kaalaman ng Allah ay hindi katulad ng kaalaman ng nilikha. Tayo na mga nilikha, limitado lang ang ating kaalaman. Kaya hindi natin pwedeng ihambing ang kaalaman ng Allah sa kaalaman ng mga nilikha niya. Ganon din sinabi ng Allah sa banal na Quran na wahuwas sami'ul basir. Ang Allah katotohanan na siya ay nakakarinig at nakakakita. Siya ay nakakarinig at nakakakita pero hindi po katulad ng kanyang mga nilikha. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay alam niya o nakikita niya ang lahat ng bagay at naririnig niya ang lahat ng bagay. Tayo hindi natin alam kung ano yung mga nakalipas. Hindi natin narinig yung mga nasa tinatawag na malayo sa atin. Hindi natin nakita yung malayo sa atin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, naririnig niya, nakikita niya ang lahat ng bagay. So magkaiba po yun. Mayroon tayo ay nakakarinig, tayo ay nakakakita. Yan ay katangian natin bilang isang tinatawag na nilikha. Tayo ay nilikha pero ang mga katangian natin ay limitado lang ayon sa binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nakakarinig at nakakakita. Ito po ay katangian ng tagapaglikha. Ito po ay katangian ng pinakadakilang tagapaglikha at pinakamakapangyarihan na tagapaglikha. So ito po ay hindi katulad ng tinatawag na katangian ng kanyang nilikha. Sinabi rin ng Allah na siya ay nagsasalita. Wa kallama Allahu Musa taklima. Suratul Nisa na sinabi ng Allah at kinausap ng Allah si Musa ng pakikipag-usap. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsasalita din na hindi katulad ng pagsasalita ng kanyang mga nilikha. At ganun din ay hindi natin dapat usisain ang bagay na ito, yung mga katangian ito, dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi natin nakita. Hindi natin nakita kung paano magsalita, ngunit kanyang sinabi na siya ay nagsasalita para maging taimtim ang ating paniniwala at ang ating puso ay paniwalaan natin ang sinabi ng Allah
ang kanyang mga pangalan at katangian, pagkatapos ay wag natin siyang ihambing sa mga nilikha, at pangatlo ay wag nating palalimin ang pag-uusisa sa mga bagay na ito dahil ito ay lingid na kaalaman. Lingid na kaalaman na ang tanging nakakaalam dito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, at ang mga bagay lamang na nabanggit o ibinalita ng Allah sa banal na Quran at sa kanyang hadith ay yun lamang ang dapat nating paniwalaan. Ganon din sinabi ng Allah na siya ay nagmamahal sa kanyang mga nilikha na mga mabubuting mga tao. Kaya sinabi ng Allah, Inna Allaha yuhibbut tawwabin. Tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Sa ibang aya, Inna Allaha yuhibbul muttaqin. Na katotohanan na sinabi ng Allah na minamahal niya ang mga mabubuting tao at minamahal niya ang mga matakutin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala hindi katulad ng pagmamahal ng tao. Ang pagmamahal ng tao ay maaaring ito ay mga bagay na ito ay haram o kaya ito ay sobra. Pero ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay nababagay sa kanyang kapangyarihan, nababagay sa kanyang kadakilaan bilang tagapaglikha. At hindi natin pwedeng ihambing sa kanyang mga nilikha. At hindi tayo magpalalim sa mga bagay na ito dahil ito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay lingid na kaalaman na paniwalaan lamang natin kung ano ang ibinalita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, kabilang sa dapat natin paniwalaan ay ang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay nasa itaas. Ang Allah ay nasa itaas. Kaya po, isa po sa mga katibayan ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay nasa itaas, unang-una yung fitrah, yung natural natin, yung likas natin. Kaya pag tayo ay nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala, mayroong mga problema, tayo ay titingin sa taas. Tayo ay manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay likas na nanggagaling sa atin, ng pagkalikas sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na alam natin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa taas. Ganon din na sinabi ng Allah na Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Ang kaluwalhatian ay sa pangalan lamang ng iyong Panginoon na siya ay nasa taas, ang kataas-taasan, Suratul A'la. At sinabi rin sa ibang talata na wahuwal qahiru fawqa ibadihi, Suratul An'am, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang pinakamakapangyarihan na siya ay nasa itaas ng kanyang mga alipin, kanyang mga nilikha na mga alipin. At ganoon din na sinabi sa hadith ni Imam Muslim at Imam Ahmad na mayroong isang tao na dumating kay Propeta sallallahu alaihi wasallam kasama ang kanyang alipin na isang babae. At sinabi ng tao na ito na gusto niyang palayain ang kanyang tinatawag na alipin na ito. At tinanong siya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang babae na ito, Ayna Allah, nasaan ang Allah? Sinabi ng babae na ito na fis sama, siya ay nasa langit, siya ay nasa taas. Kaya sinabi niya, man ana, sino ako? Sinabi ng tao na ito, yung babae na ito, na ikaw ay propeta ng Allah. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na pakawalan mo siya, palayain mo siya dahil siya ay tinatawag na mananampalataya. So dito, kabilang lamang ito sa mga patunay sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang katulad ng sinabi natin, paniwalaan natin ang mga ibinalita ng Allah, ibinalita ng kanyang propeta sa Quran at saka sa hadith patungkol sa kanyang mga pangalan at katangian. Pagkatapos ay wag nating ihambing ang Allah na dakilang tagapaglikha, ang makapangyarihan, ang kataas-taasan sa kanyang mga nilikha. Dahil malayong-malayo ang tagapaglikha at saka yung nilikha, wag natin ihambing. At pangatlo ay wag nating palalimin ang pag-usisa sa mga katangian ng Allah dahil ito ay lingid na kaalaman. Ito ay lingid na kaalaman. Wag natin i-imagine yun. Bakit? Ito ay lingid na kaalaman. Hindi natin nakita ang Allah. Bakit natin papahirapan ang sarili natin? Ang ibinalita ng Allah, paniwalaan natin. Huwag natin ihambing ang Allah at huwag natin tinatawag na palalimin ang pag-usisa dito dahil ito ay lingid na kaalaman na ito ay pinaalam lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang mga ibinalita niya sa Quran at ganoon din sa hadith na ibang mga katangian niya na ito lamang ang ating paniniwalaan. So ito po ang tatlong saligan sa paniniwala sa mga pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala upang maitama natin ang paniniwala sa mga bagay na ito. Sana po nakapulot tayo ng aral sa araw na ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.